I declare that as I love the Lord, His unfailing love surrounds me, strengthens me, and secures my every step. As I diligently seek Him, I will surely find Him. Unstoppable riches and honor, enduring wealth, and lasting prosperity are mine. No barrier, no opposition, and no limitation can block the blessing that flows from His presence. I declare that I walk in divine favor, carrying heaven's abundance wherever I go. My life is marked by honor, prosperity, and unstoppable grace that cannot be denied or diminished. Wisdom crowns me with strength, favor opens doors before me, and abundance follows me all the days of my life. These are my declarations in the name of my Lord and Savior, Jesus Christ. Amen. Praise the Lord. Sige, at bago ka umupo, sabihin mo sa iyong katabi, pabanal ka ng pabanal, pabuti ka ng pabuti, payaman ka ng payaman. Amen. Praise the Lord. You may be seated in the presence of God. Yan. So God is good. And all the time. Once again, God is good. And all the time, God is good. So purihin ang ating Panginoon. We are now in the month of February. Praise God. Sa ating theme for this year, Unstoppable Riches and Honor. And of course, ngayong ating month of February, ang ating theme is Love that Unlocks Favor. Amen? So, praise God. At yan ay sinimulan ni Jane kagabi. So, andito ba kayo kagabi? Sino yung mga nandito kagabi, ha? Ba't hindi ang mga binigkas ni Jane na meaning ng love, ha? Sabi niya, love is like a rosary that's full of mystery. Tama ba yun, Jane? Ano pa ba yung mga binitawan mong tukol sa love? Wow! Grabe! Di ba? Matindi! Meron bang love is blind? Walang sinabi. Walang sinabi. Ayan. So, totoo yun, sarap umibig. Taas nga ang kamay ng in love. Woo! Tama tayo, in love tayo, diba? Praise the Lord, di ba? So, hindi lang si Josh dapat ang in love. Dapat ikaw din, Alex. In love kay Lord. In love na in love. At syempre si JM din ay in love kay Lord. Amen. So praise the Lord. So ang pag-ibig talaga ay it is very powerful. Amen. Because of God's love that we are saved. Amen. Dahil sa pag-ibig ng Diyos ay kanyang naibigay ang kanyang nag-iisa at bugtong na anak, ang ating Panginoong Hesukristo. Amen? Talagang ang ating buhay na ito ay regalo ng Diyos. Amen? Ito ay punong-puno ng pagmamahal ng ating Panginoon. Kaya't ang sabi nga, the greatest commandment that God has given us is to love the Lord. Can you imagine that? Di ba? Kumbaga, ang pinakamatindi pang utos sa atin ay mahalin natin siya. Ang pinakamatinding utos ng may likha sa atin, ng gumawa sa atin, ay mahalin natin siya. Yeah? Kung gaano ka-importante sa Diyos ang pagmamahal. Di ba? Ang pinakainuna niyan, the greatest commandment ay to love the Lord your God. Hindi lang daw basta mahalin, ha? Pero ano daw? With all your heart,
with all your mind and with all your soul. Ganon kahalaga sa Diyos ang ating pagmamahal sa Kanya. Amen? Hindi niya na hinayaan na pagdesisyon na nating mahalin siya. Hindi na. Inutusan na tayong mahalin natin siya. Alam niyo kasi, kapag ka inutos, meron niyang force. Di ba? May force. Di ba? Kumbaga maaring magkusa, pero iba pag iniutos. Ang ibig sabihin, pagka iniutos, yan ay importante sa nag-utos. Di ba? Kasi kaya niya inutos siya, importante sa kanya yon. At ang sabi na ng pinaka-importante sa kanya, mahalin natin ang Diyos ng ating buong puso, buong isipan. Akalain mo yan, buong kaluluwa. Grabe talaga, di ba? Talagang ang gusto ni Lord, to the highest level, ang ating love para sa Kanya. Di ba? Kasi ganoon at higit pa doon ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Amen ba? At hindi lang yon, ano yung second greatest commandment? To love others as you love yourself. Yan, kaya mo ba yon? Di ba? Biruin mo, mamahalin mo yan. Katabi mo, tinan mo yung katabi mo. Di ba? Tinan mo yung katabi mo. Tinan mo, sige. Mamahalin mo daw yan kung gaano mo kamahal ang sarili mo. Matindi, di ba? Hindi ito biro. Hindi ito biro. Because we love ourselves, di ba? That's why we take care of ourselves, di ba? Pero yung mamahalin mo yung kapwa mo, di ba? Parang, di ba? Gaya ng pagmamahal mo sa sarili mo, di ba? Pwede, madaling sabihin yan sa mga kapamilya mo, anak mo, magulang mo, di ba? Paano yung itong mga kasama mo dito, paano yung ibang mga tao dyan sa labas, di ba? Kaya iniutos. Sabi mo sa katabi mo, kaya pala inutos. Inutos, di ba? So our theme is love that unlocks favor, di ba? And you know what? Ang pagmamahal na pinag-uusapan natin ngayon ay ang tinatawag na master key. Okay? Say it with me, master key. Master key. Ang sabi ng Proverbs chapter 8, verses 17 to 18, ito ang ating verse theme for the year. I love those who love me. Okay? And those who seek me, find me. With me are riches and honor. Nasa ating Diyos now, ang kayamanan at ang honor, enduring wealth and prosperity. Okay? So ang sabi ng ating Panginoon dyan, mahal ko ang nagmamahal sa akin. Lahat nga na nagmamahal sa Diyos, magsabi ng Amen. Yan, di ba? Praise God. At ang pagmamahal ay ipinapakita, di ba? Love is the master key. Kita nyo I love those who love me. Pakibalik mo, Nix. I love those who love me. So, love is the master key. Bago ka makapunta dito sa verse 18, na riches and honor, yung enduring wealth and prosperity, ang key niyan ay nasa verse 17. I love those who love me. Makakarating ka sa verse 18 na gusto nating lahat, unstoppable riches and honor, kung naiintindihan natin ang verse 17, that love is the master key. Okay? It opens doors no man can shut. It unlocks vaults no thief can steal. It releases favor that no circumstances can block. Last night, binigyan ni Jay ng emphasis, ang tinatawag na favor. Di ba?
Favor of God. Alam niyo, pag sinabing favor, it is the undeniable hand of God working in your life. Pag sinabing favor, it's not you anymore. Pabor ng Diyos. Amen? It's all about to that person, to that God who gives you the favor. Sino dito yung nakaranas ka na ng pabor? Lahat tayo, di ba? One way or another, nakaranas na tayo ng favor. Naalala ko, nung nagkaroon ng COVID, si Apostle Bishop Anthony, nung papunta na kami ng Chinese hospital, grabe ang favor ng Panginoon. Yung pagbaba namin ng ambulance, yung sinalubong kami ng guard, at pagbukas ng ambulance, sabi sa amin, si Pastor Anthony po ba yan? Grabe, di ba? Tapos nung sinabi ko na, oo, Pastor Anthony, biglang tinawag yung mga nasa loob, andito na si Pastor Anthony. Grabe, sabi ko talaga, biruin mo yung ibang mga ospital, tinatanggihan kami, pero pagdating doon, inaantay kami. Yung mga pagpasok namin sa ospital, paglingon ko sa gilid, ang haba ng nakapila. Pero kami pinagbuksan ng pintuan, pabor ng Diyos. Alam mo, kung wala lang kami doon talagang sa hopeless situation, talagang pupunta kami doon sa pila, doon sa dulo. Pero grabe ang pabor ng Diyos. Walang makakapigil, walang makakaharang pag nasa'yo ang favor ni Lord. Amen? Isang favor pa ng Panginoon, talagang nasa tabi niya ako. Talagang naalagaan ko siya. Pinayagan din ako na nakapasok sa ospital. Grabe ang favor ng Panginoon. At alam niyo pa ang isang favor doon, sa napakalaking bill ng hospital. Grabe. And my God shall supply all our needs according to His glorious riches in heaven. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Grabe ang favor ng Panginoon. Iba pag naranasan mo ang favor ni Lord, di ba? Grabe talaga. And you know what? Yun daw ang love that unlocks favor. So if you really want the favor of God, we want the favor of man. How much more the favor of God? Amen ba? Di ba? And if we want to unlock that favor of God, we need a key. And that is love. Sabihin mo nga sa katabi mo, I love you with the love of the Lord. Kaya ang ganda nung kanta natin kanina, love, love, love. Di ba? Tayo'y magmahalan. Praise God. Amen. A master key is a special key designed to open multiple locks within a system where ordinary key fail. The master key succeeds. It is a key of authority, the key of dominion. I remember Apostle Art Gonzalez, nung pumunta kami sa JA1, the very first time na nagpunta kami sa JA1 Sanctuary, Mega Sanctuary, inikot niya kami sa buong church, pati doon sa hostel. E nung nagpunta kami sa hostel, pinakita niya sa amin yung iba't ibang rooms. Meron kasi doong room para sa lahat. May mga pang maramihan, merong mga pang VIP, may mga pang super VIP. And you know what? Meron siyang hawak. Ang tawag niya doon, master key. And you know what? That key, he can enter all the rooms with that key. Kaya punta siya dito, pasok kami, punta kami, kung saan kami pumunta, nakakapasok kami gamit ang isang key, the master key. Yan. Sabi ko, yung pala ang master key. Nakakapasok, that is within a system. Okay, basta within the system, nakakapasok. Praise the Lord. And you know what? If we are within that system, that love,
we can enter and unlocks the favor of God. Hallelujah. Sino dito ang gusto mo ang favor ng Panginoon? Amen. You know what? We all long for favor. Diba? Lahat tayo gusto natin yan. Yung favor na yan. We want, hindi na lang need, we want breakthroughs. Lahat ng gusto ng breakthroughs. Can I hear an amen? We want blessings. Can I hear an amen? We want opportunities. Diba? But Scripture tells us that the key is not striving, but loving. Nung isa sa mga lowest point ng buhay naming pamilya, talagang nagpe-pray kami ni Daddy Bishop. Sabi niya, Lord, narinig ko talaga yun. Sabi niya, Lord, open opportunities. Alam niyo kasi pag walang opportunity, kahit gaano ka kasipag, kahit gaano ka katalino, kung walang bukas na oportunidad, hindi ka makakapasok. Grabe talaga yung favor ng Panginoon na talagang sabi namin, Lord, tulungan niyo po kami. Mahal namin ang aming mga anak, ang aming pamilya, di ba? Nais naming mapag-aral sila, di ba? Nais naming mabigyan sila ng maayos na buhay. Lord, tulungan niyo kami, di ba? Ano kami sa point na yun ng aming buhay? And you know what? God opens door. Nung naalala ko nung out of nowhere, na nagpe-pray kami ni Daddy Bishop noon, tapos biglang, syempre normal life, biglang paglabas ko, nando kami nun sa Quezon City, nakasalubong ko yung classmate ko nung high school. At nung nakasalubong ko siya, tuntua ako, kasi syempre high school friends, di ba? Tapos pag sabi niya sa akin, Edna, sabi niya, Maricel, sabi niya ganun, tuntua siya. Tapos nung nag-usap kami, sabi niya, kailangan kita. Bakit mo ako kailangan? Sabi niya, kasi alam niyang madaldal ako. Sabi niya, kailangan kita. Sabi niya, kasi yung kapatid ko, sabi niya ganoon, ay meron silang distributor ng mga pharmaceuticals, sabi niyang ganon. And kailangan ko ng magmamarket, sabi niyang ganon. Sabi ko, hindi naman ako medrep, hindi naman ako ganyan. Hindi, kaya mo yan, ginanon niya ako. Tapos alam niyo, yung nakita namin na, opportunity to. Diba? Sisipagan mo lang, opportunity to. At alam niyo, doon nagsimula. Grabe talaga. Yung bang tipong lahat ng ibenta ko sa mga butika, binibili nila, ganon. Yung product na nadala ko. Tapos alam nyo, dumating yung point na yung kaibigan ko na rin na nag-offer sa akin, why don't you put up your own pharmacy? Sabi niya ganon. Tapos tinulungan niya ako. Sabi ko, wala akong puhunan, akong bahala, pupunuin ko yung butika mo, magtinda ka na lang. Grabe. Tapos alam niya, nakita ko doon yung perseverance na talagang unti-unti kaming inangat ng Panginoon. And then we again prayed unto the Lord. Kasi 4 yung anak namin, di ba? And then we prayed to the Lord. And then one day, bigla na lang may tumawag. Sabi, Lord, we want more opportunities, Lord. Di ba ganun, kapag nagsisimula ka magpamilya, nangangarap ka magkaroon ng bahay, ng sasakyan, maayos yung mga anak mo, then may tumawag na naman. Another opportunity for us to teach and to encourage, barangays in the Quezon City for responsible parenting movement. Alam nyo, tuwan-tuwa kami talaga sa Panginoon kasi God opens doors. Amen? Pag binuksan ng Panginoon, dahil nakita ni Lord how much we love God, how much we love people, pag binuksan niya ng Panginoon, pumasok ka, galingan mo, sipagan mo, at nasa iyo ang pabor ng Diyos, ikaw ay kanyang papapagtagumpayin. Amen? Alam mo, naalala ko yon, yung unang na-receive namin dun sa RPM, Responsible Parenting, dinala namin sa church kay Pastor Titus, di ba? 150,000, di ba? Binigay namin sa church, pang down payment sa lote ng church.
ang sarap ng feeling. Sabi ko, Lord, ang sarap magbigay. Amen? Kasi dati, barya-barya lang nabibigay namin di ba? Pero ang sarap palang magbigay ka ng makapal. Sabi ko, Lord, thank you for the opportunity. Amen? Palakpakan natin si Lord. We need to have that master key. Amen? Kaya ang sabi ng 1 Corinthians 13:18, love never fails. Sabihin nga natin, love never fails. Love never fails. Alam niyo, kagabi may minute ako At nung nakita ko siya, nung yumakap na siya sa akin, talagang mahal ko tong mga tao na to. Diba? Talagang mapapayakap ka na rin. And then, I love you. Amen? Love never fails. Pag mahal mo, hindi yun magkukulang, hindi yun magmamaliw. Amen? Pag mahal mo, mahal mo. Amen? Pag may ginawa sa'yo hindi tama, alika nga, pagkasabihan mo, pero tatanggapin mo ulit. Mamahalin mo ulit. Amen? Di ba ganun mga anak natin? Di ba? Papagalitan mo, apo, ganun din. Papagalitan ko, di ba? Pindot ng remote, di ba? Masisira yung remote, di ba? Pagagalitan mo, stop it! Don't do that! Maya-maya, sasabihin ng lolo, huwag mong pagalitan. Hindi naman niya alam niya. Ano ba yan? Di ba? Ako pa may kasalanan. Di ba? Kasi mahal. Yung cellphone nga ni Daddy, baka minsan may nagsisend sa inyo ng kung ano-ano. Baka si Noah yun. Minsan nag-my day si Daddy Bishop. Hindi naman nagma-my day itong asawa ko. Ba't may my day? Sabi ko gano'n. Pagtingin ko, hawak-hawak pala si Noah. Puro mukha niya yung my day ng my day, di ba? Sabi ko, ba't kasi hindi mo kinukuha yung cellphone mo? Break time niya naman. Hayaan mo na. Ko, talaga naman. Love never fails. Di ba? Gano'n naman talaga. Basta ang pag-ibig, punuin mo lang ang puso mo ng pag-ibig. Una sa Diyos, and then sa kapwa. Alam mo, kahit anong ginawa niyang hindi maganda, patatawarin mo. Nagsisimula pa nga lang siyang humingi ng tawad Daddy Bishop. Pinatawad na kita. Tapos na. Kumusta na kayo? Ang sarap, di ba? Amen? Huwag mo nang ungkatin ng nakaraan. At pagdildilan pa, di ba? Pinatawad na kita at mahal kita. Magkape na tayo. Amen? Sarap ng buhay, di ba? Dapat ganun tayo. Amen? Love never fails. Okay, master key. We need to keep on loving God. Okay? Kasi ang sabi dyan, I love those who love me. At ang pag-ibig na yan ay nagpapatuloy. Amen? Mahal ko ang kung sino mang nagmamahal sa akin. Totoo ba na pwedeng mahal mo siya ngayon, next year hindi na? Di ba maraming mga ganyan? Di ba? Totoo? Di ba? Amen. Di ba? Dati in love Tapos, biglang tapos na. Biglang wala na, di ba? Kaya ang gusto ni Lord, patuloy natin siyang minamahal. At ibig sabihin nun, hindi natin siya ipagpapalit kanino man. Hindi natin siya ipagpapalit sa anumang bagay paman. Are you with me, church? Amen? God wants us to keep on loving Him. Not only in good times. Hindi lang tuwing maayos ang buhay, mahal mo si Lord. Amen. Hindi lang tuwing masagana ang buhay, mahal mo si Lord. Dapat sa lahat ng pagkakataon, mahal natin si Lord. Kahit sa oras ng hindi kagandahang pangyayari, Lord, everything works together for good for those who love and serve the Lord. Lord, mahal kita, nagsaserve ako sa iyo. Ano man ang sitwasyon ng buhay ko ngayon, you allowed it for a purpose. Let me learn what you want me to learn. Dapat ganun tayo palagi. Ha? Sabihin natin, Panginoon, Lord, anong gusto mo matutunan sa sitwasyon kong ito? Ha? Lord, last month, gipit ako sa pera, bet ngayon gipit pa rin ako. Lord, mahal kita. Alam kong ang nais mo ay pasaganahin ako.
Ano, Lord, ang gusto mong matutunan ko sa sitwasyon ng buhay ko? Come on, God, I want to learn. Dapat ganun tayo. Diba? Pag may oras ng pagkakasakit, Lord, you want me to experience your power, your miracle power, your miracle healing power. Allow it, oh God. So be it. Amen? Let your healing power flow. Amen? Titingnan mo palagi, Lord, anong nangyayari sa sitwasyon ko ngayon? Lord, di ba? Mahal kita at patuloy kitang mamahalin. Remember Job? Di ba? Tinanggal na sa kanya ang lahat. Ang tataka ko, hindi tinanggal yung asawa. Bakit kaya? Di ba? Tinanggal di ba? Pero pinalitan. Amen? Nang higit-higit pa. Amen? Dahil nanatiling nagmamahal sa Diyos. Lahat ng sitwasyon natin ngayon na hindi maganda sa buhay, kayang baguhin niya ng Diyos. At kaya niyang higitan pa. Amen? Higitan pa sa ninanais mo. Higitan pa sa nakaraan mo. Can I hear an amen? That's why we need to keep on loving the Lord. We need to keep on loving God. Kasi pag nakarating ka doon, nakatapos ka doon sa sitwasyon na yon, pag binalikan mo, masasabi mo na lang, buti na lang na natili ako. Buti na lang hindi nagmaliw ang pag-ibig ko sa Diyos. Amen? So just as the key remain in the lock. Okay? Puntahan muna natin to. Love is a reciprocal. Our love invites His love. So, ang pagmamahal natin sa Diyos, the more inviting na minamahal niya tayo. So, love is not a one-time emotion, but a steady devotion that draws God's heart. When we keep on loving Him, He keeps pouring His love back to us. Amen? At hindi natin malalagpasan, hindi natin kayang sobrahan pa o higitan ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Okay? So again, love is our steady devotion unto God. So just as the key must remain in the lock to open the door, our love must remain steadfast to unlock heaven's blessings. Diba? Kasi yun ang sabi ng Panginoon, I love those who love me. Amen? So ang sabi ng, with me are riches and honor, enduring wealth and prosperity. Amen? So ang mahal ko, bibigyan ko ang nagmamahal sa akin. Amen? Praise the Lord. It is a key that is withdrawn, cannot open. That is withdrawn, cannot open anything. Likewise, a love that wavers cannot access the fullness of God's promises. Pag ikaw daw ay nagpapatumpik-tumpik, pagka daw ikaw ay nag-aalanganin sa pagmamahal mo sa Diyos, nagwe-waver, you cannot access the fullness of God's promises. Ang promises daw kasi ng Panginoon, para siyang post-dated checks. Meron ng pangalan mo, may nakalaan na kung para saan, may pirma na rin. Pero may date. Ang pangako ng ni Lord, usually ay post-dated. Pero sure. Sabi mo sa katabi mo, sure na sure. Amen? Sure na sure yun. Amen? Kaya dapat aantayin natin. Amen? Praise the Lord. But when love stays, when it abides, it turns the lock, opens the door, and ushers us into divine favor. Amen? Sabi nga ng John 15, verses 4 to 5, remain in me, and I will remain in you. No branch can bear fruit by itself. It must remain in the vine. Neither can you bear fruit unless you remain in me. I am the vine, you are the branches. If a man remains in me, and I in him, he will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. Yan ang sabi ng ating Panginoon. Kaya dapat tayo ay nananatili
sa ating Diyos. Amen? Pag tayo ay napahiwalay, nakikita nyo ba yung mga roses? 'Di ba? Ay, magfe-Feb 14 na. 'Di ba? Merong mga mabenta yan ngayon at mahal yan ngayon, yung mga roses. 'Di ba? Pag ibinigay yan sa atin, ang bango. 'Di ba? Pag binigay yan sa atin, parang fresh na fresh. So yung iba nilalagay pa yan sa tubig, lalagyan pa ng aspirin para magtagal yung rose na yon. Pero eventually, malalanta din kasi disconnected na, 'di ba? So ganun din ang buhay ng tao. Ang tao pag napawalay sa Diyos, akala niya okay pa rin siya. Lumipas ang ilang taon, akala niya okay pa rin siya. Pero hindi siya okay. Kasi darating ang panahon, manghihina, malalanta, kailangan ng vine. Are you with me, church? Sabi ng verse 9 and 10, as the Father has loved me, so have I loved you. Grabe ang pag-ibig. Amen? Kung gaano daw minahal ng amang anak, so I have loved you. Can you imagine that kind of love that God has for us? Hallelujah. Now remain in my love. If you obey my commands, you will remain in my love. Just as I have obeyed my Father's command and remain in His love. Hallelujah. Amen? We need to remain in love with God. Amen? Kapag ka napapalayo na ang puso mo sa Panginoon, abay, check your heart. Dapat lagi mong i-align, i-re-realign ang puso mo. Pag may minamahal kang ibang tao, higit sa Diyos, abay, i-realign mo yung puso mo. Pag may humahad lang sa iyo, sa pag-ibig mo sa Diyos, abay, pigilan mo yan, i-realign mo ang puso mo. Minsan bagay. Pag may bagay ka na mahal higit sa Diyos, nako, you have to realign yourself, your heart to the Lord. Amen? Dapat walang hihigit sa pagmamahal natin sa Diyos. Lahat ng ipinangako mo sa Diyos, tuparin mo. Lahat ng ipinagagawa sa iyo ng Diyos, gawin mo. Whatever it takes, do it. Hallelujah. Amen. Kahit napipigilan ka ng tao, pipigilan ka ng sitwasyon, napipigilan ka ng kahit ano paman, itutuloy mo, magpurpursue ka. Amen? Gagawin mo kasi sinabi mo at mahal mo ang Diyos. Amen? So you really have to keep on loving the Lord. Keep on loving God. Sabihin nga natin lahat, I love you, Lord. At dapat hindi kayo mahihiya sa pag-ibig mo sa Diyos. Dapat nga ipangangalandakan mo yan, mahal mo ang Diyos. Amen? Kasi nung araw, ngayon kasi yung Bible nasa diba, nasa cellphone. Na nung araw kasi nung panahon namin, dinadala yung Bible na yan, binibit-bit yan. Kaya pag lumabas ka ng bahay, may dala kang Bible. Palakihan pa yan dati, diba? Kaya pag lumabas ka, linggo, alam ng mga tao, pupunta yan sa church. Diba? So dapat hindi tayo mahihiya. Dapat alam nga, dapat alam ng pamilya mo na Kristiyano ka. Dapat alam ng mga kaibigan mo na Kristiyano ka. Dapat alam ng mga kapitbahay mo na Kristiyano ka. Dapat proud ka. Proud. I am a proud follower of Christ. Sa Facebook, di ba, nakakapag-ano na tayo sa mga dati-dati nating old friends. This was several years ago. Biglang may nag-comment doon sa post ko. Sabi niya, alam mo, natutuwa ako kasi Christian ka na. Sabi niya gano'n sa akin. And praise the Lord, ganyan-ganyan. Teacher ko siya nung elementary. Tapos sabi ko, Ma'am, kumusta ka na? Di ba, syempre, ang saya-saya, di ba, Ma'am, ganyan-ganyan. Sabi ko, Ma'am, Christian ka? Oo, matagal na. Kailan pa? Matagal na, estudyante kita, Christian na ako. Talaga, Ma'am? Hindi ko napansin. Sabi ko, gano'n. Sinabi ko talaga, hindi ko napansin, Ma'am. Hindi halata, di ba? Hindi talaga halata. Di ba? Pero parang sabi niya, pero ang mahalaga, Christian ka na. Dapat alam. Dapat obvious. Dapat ramdam ng mga tao sa paligid mo na Kristiyano ka. Because you are proud that I love God and I am serving God. Amen? Number 2,
earnestly seek Him. Kasi ang sabi dyan I love those who love me, and those who seek me, find me. So dapat, hindi lang tayo one-time seeker. Punta ka sa church one time lang, or every anniversary lang, or every Christmas party lang. Hindi. Dapat earnest yung seeking natin sa Panginoon. Dapat tuloy-tuloy. Amen ba? Dapat nagpapatuloy at nagpapatuloy tayo. Favor is discovered by those who pursue God with intention and hunger. Iba kasi yung gutom. Ha? Iba yung may intention ka, iba yung gusto mo. Amen? Kita nyo si Karina, kagabi, kachat ko yan. Diba? Masama daw pakiramdam niya, may lagnat siya. Diba? Pinag-pray ni Daddy Bishop. Sabi ko, sige, see you tomorrow. Diba? Kaya andyan siya ngayon. Praise the Lord. Amen? Hindi mapipigilan. Diba? Kanina medyo umaambon-ambon. Buti tumigil yung ambon. Pero kahit bumagyo, di ba? Tutuloy at tutuloy tayo dahil uhaw, dahil gutom. Amen? Sa presensya ng Panginoon. Kagabi nandito ka na, nag-soaking night, ba't ngayon nandito ka pa rin? Gutom, uhaw, sa presensya ng Diyos. Gusto mo magbabad sa presence ni Lord. Amen? Ay, ang sarap. Praise the Lord. Pursue is about persistent prayer, scripture, meditation, and spiritual discipline that remove distraction and sharpens spiritual sight. It is also about being cleansed from all the works of the devil, clearing the heart so favor can flow. Paano tayo patuloy na nagsisik sa Panginoon? Abay, patuloy nating ginagawa ang nais ng Diyos sa buhay mo. Alam mo, napakatalino nating lahat. Alam mo, distinguish mo ano ang tama at mali. Bata pa lang tayo, si Noah nga ang bata, si Abraham nga, ang bata-bata, alam niya ang tama at mali. Tayo pa kaya? Binigyan tayo lahat ng Diyos, ng katalinuhan. Hindi mo masasabing, ay, sorry, mali ba yun? Hello, alam mong mali yun. Di ba? Alam mo ang tamang gawin. Ha? Kahit anong excuse mo pa dyan, pag mali, mali. Alam mo yun. Dahil binigyan ka ni Lord ng katalinuhan, hindi ng katalinuhan, discernment pa. Nade-discern mo pa kung ano yung tama at mali. Choose. Piliin mo. Choose right and what is pleasing unto the Lord. At patuloy mo siyang pipiliin. Pursuing, seeking. Kasi kalaban natin mismo, sarili natin di ba? Alam niyo si Alex, ayaw talaga niyang mag-computer games na maggabi-gabi. Ayaw niya talaga kung siya lang, di ba? Kung siya lang talaga, di ba? Pero dahil the Spirit is willing, gusto talaga ni Alex mag-devotion hanggang madaling araw di ba? But mamaya magdi-deliverance tayo, Alex. Di ba? We need to pursue and seek the Lord patuloy. At saka alam niyo, pag naging discipline nyo na yan, sa simula mahirap Yung magpe-pray ka, discipline yon. Yung magde-devotion ka, discipline yon. And alam nyo, ang discipline, minamaster yan. Mastery. You need to keep on doing and doing and doing it. Alam mo sa susunod, normal na sa'yo yan. Sino dito yung, kasi kami ni Daddy Bishop, ang way namin palagi, diretso doon, paliko, di ba? Tapos papasok ng Heran. Pero nung, sabi, diretso ka na kasi sa church tayo pupunta. Kasi mas malapit pag dumiretso ka. Pero alam niya, sometimes, kahit alam na diretso, liliko pa rin. Kasi meron ng memory na yun yung daan. Di ba? Na-discipline na yung sarili. Hindi kakaliwa. Di ba? Naranasan mo yun, Josh? Yung may mga daan na palagi mong ginagawa, palagi mong dinadaanan, na kailangan ng ibang daan, pero doon ka pa rin dumadaan kasi na-discipline mo na yung sarili mo. Ganun din sa ating mga spiritual discipline. Sa simula, mahirap. Pero pag palagi mong ginagawa, pag dilat mo palang automatic, pipikit ka na ulit. Pag dilat mo palang automatic, pipikit ka na ulit kasi magpe-pray ka. Kasi naging spiritual discipline mo na yon, di ba? Discipline mo na yung bago ka kumain, magpe-pray ka. Di ba? Kahit na nasa labas ka, bago ka sumubo, magpe-pray ka. Kasi na-discipline mo na yung sarili mo. And mag-collect ka pa ng mga spiritual discipline.
na ia-apply mo sa buhay mo. Meditation of the Word. Alam nyo, ang discipline sa simula, mahirap. Kasi iaano mo yung sarili mo eh. Kailangan mong maggawa ng habit. Kailangan mong alisin yung mga iba mong ginagawa para replace mo ng another spiritual discipline. Kapag ka naging spiritual discipline mo na rin ang fasting, normal na sa'yo yan. Diba? Hindi nalilipas ang isang linggo na hindi ka nagfa-fasting. Normal na sa'yo yan. Okay? So pursuit is about, ulitin ko ulit, persistent prayer. Kailangan palagi persistent prayer. Scripture, meditation, ito yung mga gagawin natin. Ha? Spiritual discipline, mare-remove natin yung mga distraction para ma-sharpen ang ating spiritual sight. Makikleanse tayo from all the works of the devil and ang ating heart. Through our hearts, the favor of God can flow. Okay, some tips for practical and daily plan of earnest pursuit. Of course, morning hunger. Begin each day with a 20 to 30 minutes of focused scripture meditation and a short and honest prayer of pursuit. Paggising mo, intentionally, gigising ka ng mas maaga. You really need to give time, di ba? Matthew 6:33. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all of these things shall be added unto you. Sa bawat araw, ipapakita mo kay God, Lord, hindi ko kaya ang araw na to kung wala ka. Lord, hindi ko kakayanin to. Ha? Kaya Lord, bibigay ko sa iyo ang aking unang mga minuto ng aking buhay. Okay? Begin each day. Yan, magpe-pray ka, mag-scripture reading ka. Ano pa? Midday check-up. Ha? Pause to confess anything that has crept in and to offer a quick and worshipful prayer. Midday. Sa kalagitnaan ng katanghalian. Pause for a while. Baka may naisip kang kasalanan. Remember ang kasalanan? Sa isip, sa salita, at sa gawa. So, midday check-up. Tingnan mo, teka, meron ba akong naisip, nagawa, nasabi? Ha? Ano pa? Evening review. Ha? Journal what God spoke and what you resisted. And one concrete step to obey tomorrow. Yan, di ba? So, bago ka matulog, di ba, check yourself. Laging ganyan. Alam mo kasi pag pumikit ka ng mata, pag pumikit tayo ng mata, wala na tayong magagawa. Wala na tayong, siguro yung iba nananaginip, pero yung pagpikit mo na wala ka sa ulirat, wala na, di ba? Unless gisingin tayo ulit ni Lord. Di ba? Sa kinabukasan. So bago mo ipikit ang mata mo, make sure, confess all our sins before the Lord, malinis, matuwid, banal sa ating Panginoon. Ano pa? Weekly fast or extended solitude. Set aside a block of time to press deeper, remove distraction, and listen. Okay? So, praise God. Kaya natin yan, di ba? Fasting it's more on spiritual, but on the other hand, it also cleanses not just our soul, our spirit, but as well as our body. It detoxifies our physical body. Next is accountability. Share your pursuit with a trusted believer who will pray, challenge, and celebrate progress. So, diyan na pumapasok yung ating mga covenant leaders, ang ating mga covenant members. Okay? So, we need to earnestly seek Him. Okay? And then next, and this is the last, we have to yield to His authority. Okay? We have to yield to His authority. Okay? So that is our master key. We need to keep loving the Lord. We need to earnestly seek Him. And we need to yield to His authority. Ang sabi ng Proverbs 18:18, with riches and honor, with me are riches and honor, enduring wealth and prosperity. Favor flows when we submit to God's authority. Yielding aligns our lives with His ways and releases His blessings.
We need to yield. Dikit, kapatid. Ha? We need to yield to His authority. Kailangan pasakop tayo. How to yield to God's authority that releases favor. Number 1, submission reorders the heart. Humility before God opens the way for His guidance and protection. We need to submit. Say it with me, submit. Ang dami kasing hindi natin alam talaga. 'Di ba? At marami pa tayong madidiscover pa sa mga susunod na panahon. Maaring ang alam mo ngayon na tama yan, pero may mas better way, may mas best way. Kaya minsan pag dinadala tayo ni Lord sa next level ng buhay natin, minsan nagre-resist pa tayo. 'Di ba? Minsan feeling mo mas matalino ka pa kay Lord. Hindi, Lord. Ganito kasi. Pag ginawa ko yan, Lord, ganito mangyayari. Di ba? Ganon, di ba? Pero no, church. God's ways are higher than our ways. His thoughts are higher than our thoughts. Saan niyang kinupir? As far as the heavens are above the earth. Hallelujah. So are my ways higher than your ways. Ganon. Hindi natin kayang sukatin yun. Tama ba? Pwede, masusukat mo hanggang Milky Way. Hindi tayo, yung mga scientists. Kaya nila sukatin siguro hanggang Milky Way. Hanggang dun lang. Far and over and above it. And you know what? There are billions and countless Milky Way. There are millions and countless out there. How much more ang heaven? Diba? Hindi natin alam. No one knows. Even the deep of the sea nga, ano sabi doon, nung sinusukat na, gano'ng kalalim ang di ba? Ang sabi doon is, cannot be measured. Di ba? How deep. Hallelujah. Praise the Lord. So we need to submit under God's authority. Ang pagpapasakop, susunod tayo kahit hindi mo naiintindihan. Lord, sa ngayon, hindi ko naiintindihan. Pero dahil sinabi mo, susunod ako. Hallelujah. Amen? Amen. Ganon dapat, di ba? Ano tayo submissive servant of Christ tayo, church. Hallelujah. Submissive servants of Christ tayo dapat. Pag sinabi ni Lord, diretso, diretso. Pag sinabi ni Lord, arangkada, arangkada. Pag sinabi ni Lord, lipad, lipad. Hallelujah. Amen? Submissive, Lord. Bahala ka, Lord. Diba? Huwag kang mag-alala. God's will, God's way. Amen? God's will. Diba? Siya rin magpo-provide ng lahat. Amen? Next, we need to align. Alignment produces fruit. Living by His wisdom brings healing, clarity, and lasting prosperity. Kailangan submissive tayo, rendering heart, and then alignment tayo. Align sa ating Panginoon. Amen? Pag naka-align tayo, makikita mo, lahat ng dadaanan mo, dire-diretso. Diba? May humadlang dyan, hahawiin, di ba? Tuloy-tuloy na tagumpay sa pangalan ng ating Panginoong Yesus. And authority channels blessing. God's authority is the framework of life. Yielding places us where His favor flows. Hallelujah. Amen? So kailangan tayo, hallelujah, church, we really need to yield to God's authority for us to experience the favor of the Lord. Hallelujah. Amen. Diba? Thank you, Lord. Diba? God is so good. Pag tuloy-tuloy tayo sa pagsunod sa Panginoon, God will make a way when there seems to be no way. Hallelujah. Alam niyo yung kanta? Dumaan man ako sa ilog, hindi ako malulunod. Dumaan man ako sa apoy, hindi ako masusunog. Amen? Praise the Lord. Masarap mag-submit, masarap magpasakop, masarap sumunod sa Diyos. Amen? Every lock has a master key. And in the kingdom of God, church, the key is love, pursue, and yielding. Mahal,
magmahal. When we keep loving Him, God, we unlock His heart. When we earnestly seek Him, we discover His treasure. And when we yield to His authority, we step into His flow of favor. Sagot ka ni Lord. Sabi mo sa katabi mo, sagot ka ni Lord. At alam mo, pag sagot ka ni Lord, sigurado ka. Amen. May kasiguraduhan 100%. Hallelujah. Amen. God is so good. Amen. Ito na, last na to, yung kwento na. Nung ang dami ko natutunan talaga, nung nandun kami sa rock bottom ng buhay namin, kumakanta talaga ako nun. Sabi ko talaga, Lord, God, make a way. Tumutulo ang luha ko nun, di ba? Kasi walang pamasahe. Ni pamasahe, wala di ba? Pagtingin ko dun sa palabigasan, walang bigas di ba? Pag wala kaming ref nun, di ba? Pero pag tinignan, wala nga kaming kalan Uling nga nag-uuling nga kami nun Ang problema kahit uling wala di ba? Tapos habang nararanasan ko yung buhay na gano'n, umiiyak ako sa Panginoon. Sabi ko, God will make a way. Talagang, when there seems to be no way. Tapos luluhod na ako, umiiyak na ako gano'n sa Panginoon, di ba? Grabe. Pero alam nyo, buhay pa rin. Buhay. Tinanong ko yung mga anak ko, grabe, nakapagtapos. May mga asawa, may anak. Naglilingkod sa Diyos. Hallelujah. Sabihin natin lahat, hallelujah. Sa pa, hallelujah. Pagpatuloy nating minahal ang Diyos, your present situation is not your final destiny. You will just look back and say, buti na lang, nagpatuloy ako. Lahat tayo ay tumayo, palakpakan natin ang ating Diyos. And this is our response song unto the Lord. Kakantahan natin si Lord. Itong kantang ito ay galing sa ating puso. Amen? Tayo ngayon ay aawit kay Lord. Alam niyo, ang gusto ko lahat tayo will unlock the favor of God in our life. Amen? Lahat tayo lumalakad sa pabor ng Diyos. Hallelujah! Lahat tayo lumalakad ayon sa kanyang kalooban. Amen? Kasi doon mo matatagpuan ang tunay na kapayapaan. Doon mo matatagpuan ang tunay na kasiguraduhan sa kamay ng ating Diyos. And so be it. It is loving God with all of our hearts, with all of our soul, and with all of our mind. Hallelujah. Walang higit kami, amen, mamahalin. Wala nang ang ibang sasambahin, tanging ikaw lamang ang nagmahal sa amin. Ang utos mo ay aming susundin. Once again, come on, let's sing it. Walang higit kang, yes Lord, mamahalin. Wala nang ang ibang, amen, sasambahin. Tanging ikaw lamang ang nagmahal sa amin. Ang utos mo ay aming susundin. Ibigin ka, O Diyos, ng higit sa lahat. Ibigin ka, O Diyos, buong puso at lakas, buong isip at kaluluwa, habang may hininga, paglingkuran at papurihan ka.
itataas namin. Amen. Sa buong mundo'y ihahayag namin tanging pangalan mo, Jesus, ang tagapagligtas. Wala nang ang ibang mamahalin. Ka, O Diyos, nang higit sa lahat. Ibigin ka, O Diyos, buong puso at lakas, buong isip at kaluluwa, habang may hininga, paglingkuran at papurihan ka. Minsan pa, ibigin ka, O Diyos, nang higit sa lahat. Ibigin ka, O Diyos, buong puso at lakas, buong isip at kaluluwa, habang may hininga, paglingkuran at papurihan ka. Buong puso at lakas, buong isip at kaluluwa. Ibigin ka, O Diyos, nang higit sa lahat. Ibigin ka, O Diyos, buong puso at lakas, buong isip at kaluluwa, habang may hininga, paglingkuran at papurihan ka. For the last time, come on and sing. Ibigin ka, O Diyos, nang higit sa lahat. Buong puso at lakas at kaluluwa, habang may hininga, paglingkuran at papurihan ka. Paglingkuran at papurihan ka. Come on, say it again. Paglingkuran at papurihan ka. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Lord, we love you. Mahal na mahal po namin kayo, Panginoon. And we will continue, oh God, to keep on loving you, oh God. Hallelujah. Hallelujah. We will keep on seeking you, oh God, pursuing you, oh God. Hallelujah. Thank you, Jesus.